Hola, isang matamis na pagbati po sa inyong lahat. Ako po si Virene at papasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon kong makipagbahagi, makibahagi sa pag-aaral ng unang Juan kahit na malayo. Pagpasensyahan niyo na po ang boses ko, medyo on the road to recovery pa po ako from cough and cold. Pero salamat sa Panginoon at salamat din sa ilaw para sa pribilehiyo pong ito. Tunay nga pong ito ay malaking responsibilidad kaya patuloy niyo po kayong panalangin. Um, Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kung sino kayo. Salamat po sa inyong kabanalan, sa inyong kabutihan, inyong katapatan, sa inyong katakilaan, sa inyong pagmamahal at katuwiran. Marami pong salamat. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na inyo pong pinagkaloob sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa banal na Espiritu na nananahan sa bawat anak ninyo na siya pong aming konseho at patuloy na gumagabay po sa amin upang maunawaan ang inyong salita. Dalangin po namin ang mas malalim na pagmamahal sa inyo at sa inyong salita na mag-uumapaw upang kami ay mamuhay ng matuwid. Hindi para sa sarili namin, kundi po para sa kaluwalhatian ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Lord, only for your glory and for your glory alone. Marami pong salamat kung paano kayo kikilos sa aming pong kalagitnaan. Marami pong salamat kung paano ka mangungusap sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat kung paano mo gagamitin ang inyong abang lingkod para maging inyong instrumento ngayong hapong ito, ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Marami pong salamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Noong Pebrero 2023, nakaraang taon, no? Nabanggit ko na tayo po ay sasabak sa harap ng digmaan sa pag-aaral po natin ng aklat ng unang Juan. Pero bakit nga ba digmaan? Dahil habang pinag-aaralan natin ang aklat na ito, ay mas malinaw nating matutukoy, gaya ng nilalarawan ng salita ng Diyos, kung sino po ba ang talagang tagasunod ni Kristo at kung sino ang hindi. At dahil ang mundong ating kinagagalawan ngayon ay hindi naayon sa mga ganitong katuruan ng katotohanan, ay talaga pong sasabak tayo sa harapan ng digmaan. Bigyan niyo po ako ng kaunting oras para ibahagi ang ating yan po. Sana po ay nakikita ninyo ang ating slides. Ito po ang ating pamagat sa pag-aaral po natin na the requirement of righteousness, ang atas ng pagiging matuwid. At sabi ko nga po, tayo ay nasa harapan na ng digmaan dahil po pinag-aaralan po natin kung distinguishing marks of true followers of Christ from those who are not. Ang maling turo ngayon tungkol kay Kristo at kung sino ang tagasunod niya ay napakarami. Ang lahat ay hindi sumasang-ayon sa turo ng Biblia at ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa turo ng Biblia, sa tiyak na termino, sila ay antikristo. Indeed, the call unto faithfulness to the Bible as the immutable, inerrant, authoritative
Word of God never wanes. So, we are still called to be unashamed ambassadors of Christ wherever we may be. Yan po ang ating panimula sa ating pong pag-aaral. Bigyan niyo po ako ng permiso na gamitin po ang 11 Tests of Salvation ni Pastor John MacArthur para ating pong balik-aralan. Ano na po ang ating natalakay sa aklat ng unang Juan. Kung aalalahanin po ninyo, ang primero pong layunin ni Juan ng pagsulat ng aklat na ito ay para malaman natin kung tayo ba ay na kay Kristo, kung tayo ba ay tunay na may buhay na walang hanggan. At sa aklat po ni Pastor John MacArthur na Saved Without a Doubt, meron po siya dong isang chapter ng 11 Tests of Salvation. So, hindi pa po natin nako-cover lahat yung 11 tests na yun, pero balik-aralan po natin kung ano na po ang cover natin sa ating pong isang taon na series ng Ilaw, First John, at kung paano to matatapos din ngayong taong ito. So, unang tanong, nasisiyahan ka ba sa pakikipagkaisa sa Diyos at kay Kristo? Naranasan mo bang makapagkaisa sa Diyos at kay Kristo? Naramdaman mo na ba ang kanilang presensya? Mayroon ka bang pagmamahal para sa kanila na naglalapit sa iyo sa kanilang presensya? Naranasan mo na ba ang matamis na komunyon ng panalangin, ang nakatutuwang kagalakan ng pakikipag-usap sa Diyos na buhay? Kung mayroon ka nito, kung naranasan mo na ito, kung gayon, naranasan mo na ang kaligtasan kay Kristo. Yan. Pero hindi po tayo nagtatapos dyan. Pangalawang tanong, sensitibo ka ba sa kasalanan sa iyong buhay? Alam mo ba ang espiritual na labanan na nagaganap sa loob mo? Napagtanto mo na ba upang magkaroon ng tunay na pakikipagkaisa sa Diyos, kailangan mong mabuhay ng isang banal na buhay na hindi maaaring lumakad sa kadiliman at sabihing may kaisa kanya. No? So, minsan ba ay sumisigaw ka kasama ni Paul, ni Pablo, kaawa akong tao. Oh, how wretched am I? Who can save me from this body of death? And dahil pagod na pagod ka na sa bigat ng kasalanan sa iyong laman. Kung gayon, maliwanag na ikaw ay isang Kristiyano at dahil ang kaligtasan ay hindi matitinag, maaari mong tamasahin ito at maging ganap na panatag. Ikatlong tanong, sinusunod mo ba ang banal na kasulatan o mga banal na kasulatan? Kung nais mong sundin ang Biblia bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa ni Kristo para sa iyo, at kung nakikita mong ang pagnanais na iyon ay nagbubunga ng isang buhay na pagtalima sa Diyos, nalampasan mo ang isang mahalagang pagsubok na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinusunod mo ba ito? Not out of a legalistic way, but the desire to obey the one who saved you. Pang-apat, tinatanggihan mo ba itong masamang mundo? Do you reject this evil world? Tinatanggihan mo ba ang mga huwad na relihiyon nito, ang mga mapangwasak na ideolohiya, walang Diyos na pamumuhay at walang kabuluhang mga gawain? Sa halip, mahal mo ba ang Diyos, ang kanyang katotohanan at kanyang kaharian at ang lahat ng kanyang pinaninindigan? Kung tinatanggihan mo ang mundo at ang makademonyong pagnanasa nito, iyon ay indikasyon ng bagong buhay kay Kristo. Salamat sa Diyos. No? At nung Disyembre po, sa pamamagitan ni Brother Joey, ay tinuro sa atin ang bahaging ito. Mahal mo ba si Kristo at sabik na naghihintay
sa kanyang pagbabalik. Sarap. Kung nakikita mo ang iyong sarili na nananabik sa pagbabalik ni Jesucristo, yan ay katibayan ng kaligtasan. Yan. Sa pagkakataong pong ito, tayo ay nasa bahagi na ng the Christian's incompatibility with sin. Ang hindi pagkatugma ng Kristiyano sa kasalanan. Bakit hindi tugma? Alam natin na sa unang bahagi, unang kapitulo ng unang Juan, pinakita doon, ang Diyos ay Diyos ng liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. At mas lumalakad tayo sa liwanag, lalo niyang aalisin ang kadiliman sa ating mga namumuhay ng pagsisisi sa kasalanan at pagsunod sa Kanya. Hindi po mananatili madilim ang buhay. Kaya nga po, hindi magiging tugma ang Kristiyano sa kasalanan. Dahil ang Diyos na liwanag ay magliliwanag sa lahat ng ating kadiliman, lilinisin ang ating kaibuturan. Habang tayo po ay patuloy na nabubuhay sa buhay ng pagsisisi at pagsunod sa Kanya. Ibig pong sabihin nito, ang tao ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng mabubuting gawa? Ay, hindi po. Kasi, so hindi po natin sinasabi dito ang hindi po natin tinutukoy dito yung mga hindi paligtas, no? Kasi ang mga hindi paligtas, hindi man niya nanaisin na lumakad sa liwanag. Sa kasamaang palad, hindi man niya alam na siya ay nasa kadiliman. Kaya, tiyak ang tinutukoy ko ay ang tungkol sa hindi pagkakatugma ng isang tunay na mananampalataya sa pamumuhay sa kasalanan. Okay po ba tayo doon? Yan. So, pagpatuloy na po natin. Nasa bahagi po tayo ng atas ng pagiging matuwid o ang pangailangan ng pagiging matuwid. 1 John 3, 4-10. Ang katanungan nga po sa 11 Tests of Salvation is, do you see a decreasing pattern of sin in your life? Do you see a decreasing pattern of sin in your life? Umpisa pa lamang po, liliwanagin na po natin, ang katuwiran o ang pagiging matuwid ay hindi kailangan para maligtas. Okay? Hindi po natin kailangan maging matuwid para maligtas kasi po ito ay magiging sa pamamagitan ng gawa, which is against the Bible, no? Ephesians 2:8-9. Hindi po tayo naliligtas dahil sa ating mga mabubuting gawa. Ngunit ang pagiging matuwid, ang katuwiran ay kinakailangan upang patunayan na tayo ay ligtas. O? Ayan, upang mapatunayan na tayo ay ligtas. So, basahin po natin ang bahagi ng Biblia ng katuruan ng unang Juan na ating pong tatalakayin ngayong araw na ito. Unang Juan 3:4-10. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman niyang naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita ni nakakikilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong panilang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo.
sapagkat sa simula pa ay nagkakasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang pinihing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos, kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ito po ang ating outline ng ating pag-aaral. Unang bahagi, law at sin, ang kautusan at ang kasalanan. Tapos po, aralan natin ano ba ang nature at practice ng ating pong Panginoong Hesukristo, the nature and practice of children of God, and the nature and practice of the children of the devil. Okay po? So, umpisa na po natin. Ang kautusan at ang kasalanan. Sinabi po doon sa verse 3, sin is lawlessness. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, naging isang bagay po na inisip ko noon, ano mang relasyon ng kautusan at ng kasalanan upang mas maging malalim po ang pagkaunawa natin sa sinasabing kasalanan na yung paglabag sa kautusan, himayin natin ng mga kaugnayan ng kautusan at kasalanan. So, dun po sa ating material ay nagsama po ako ng magandang mapagkukunan ng ating pong talakayan, The Law of God by the Gospel Coalition. At medyo mahaba po ito, kaya ito po ang mas pinalawig na talakayan, no? Kung ano ang kautusan. At para sa interes ng panahon ay ikayatin ko po kayo na basahin niyo po ito sa sarili niyo pong mga oras. Pero atin pong bigyan ng buod ang kautusan sa Biblia. Ayon sa artikulo pong ito, ang kautusan sa Biblia ay maaring tumukoy sa maraming bagay. Ngunit sa huli, isa lang ang tinutukoy nito. Maaari pong ito ay God's absolute demand on His moral characters, mga utos ng Diyos bilang ating tagapaglikha at Panginoon. Pangalawa, ito po, God's law can also mean God's word written or the scripture, ang ating pong tinatawag na Biblia. God's law can also mean Mosaic covenant. Ito po ang buong layon po ng Mosaic covenant, no po, ay ipakita kung sino ang Diyos, ang pagiging makasalanan ng tao, at ang kanyang plano ng pagliligtas. At pang-apat, ang law of Christ. Si Kristo na hindi lamang pinaliwanag ang matayog na pangangailangan ng batas, hindi lamang po. Bakit naging matayog ito, no? Kasi si Kristo siya ang nagpakita sa atin na hindi lamang dapat panlabas na pag panlabas ang ang mababago, panlabas na pagsunod sa utos, kundi mula sa kaibuturan ng ating mga puso. At hindi lamang po ipinaliwanag ni Kristo ito, kundi siya rin ang tumupad ng lahat ng mga batas. So, napakaganda po, no? So, ito po ang maaring mag-discuss, would mean God's law. Ngunit, sa huli, ang kautusan ng Diyos ay ang Diyos mismo. Ang kautusan ng Diyos ay Diyos mismo. The law of God is God Himself. Mayroon po bang mga kontradiksyon kung anong maaaring ibig sabihin nito mula sa mga naunang paglalarawan? Wala po.
Wala po. Dahil lahat ng iba pang nabanggit ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po wala itong contradiction. I would like to quote what they said in the article. First and foremost, we must think of the law of God in terms of God. The triune God is the law. It is the law because his will and nature is the moral standard of the universe. For this reason, God alone has the right and authority to determine what is right and wrong, and to hold his moral creatures, both human and angelic, accountable to whether they have perfectly obeyed his commands. Yan po ang kautusan. Ang kautusan ay ang Diyos mismo. Ang kasalanan naman ay, as defined in Romans 3:23, is falling short of the glory of God, and all men have sinned against the holy God. Ano po ang relasyon nito sa kautusan? Actually, through the knowledge of the law, sa pamamagitan ng kaalaman ng batas, ng kautusan ng Diyos, ay natututunan po natin na tayo ay makasalanan o nagkasala. Romans 7:7. So, therefore, kung ang kautusan ay Diyos mismo at ang kasalanan ay hindi pagsunod sa kautusan, ibig sabihin tuwing tayo ay nagkakasala, tayo ay kumikilos na parang walang Diyos. Sin is lawlessness. At tuwing tayo ay kumikilos na parang walang Diyos, tayo ay nagkakasala. Nakikita po ba natin yung relasyon po nitong dalawang to? Kasi po, marami sa mga katuruan ngayon no, na huwag na nating pansinin ng kautusan. Nasa panahon na tayo ng grasya. Hindi po eh. Dahil ang kautusan ay refleksyon ng kung sino ang ating banal na Diyos. Kaya hindi po natin ito maaaring matanggal. Kaya hayaan po natin suriin ng Diyos ang ating mga puso sa puntong ito. Sa akin pong mga tanong na ibabahagi, dalawang bahagi po ito. Sa una, yung pong pagpanawagan ko na sa atin bilang mga kababaihan, mga tagapag-aruga, hindi lamang po ng sarili natin mga anak, maaari pong pamangkin, makababatang pinsan, makababatang kapatid, o kaya naman ay mga disipulo, mga estudyante, o mga nakababata pong mga bata na tinuturuan natin na ibinigay ng Diyos para arugain natin. Yun po ang aking konteksto. No? Mga minamahal kong kapatid. At pag ang ating inaaruga ay nagkakasala at nasasaksihan natin to, paano tumutugon ang ating puso? Nagagalit pa tayo dahil naaabala tayo? O dahil nabubuhay siya na parang walang Diyos? Ating pong bulay-bulayan ito. Pangalawa, mahal na kapatid, kapag nakakasala ka sa Panginoon, umiiyak ka ba dahil natatakot ka na baka madisiplina ka o mawalan ng pagpapala? O dahil natatanto mo na nabubuhay ka sa sandaling iyon na parang walang Diyos? Unang bahagi, ang kautusan at ang kasalanan. Pangalawa, the nature and practice of Jesus Christ. Let's read the verses. You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin.
The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Nung nagkaroon po tayo ng mas malawak na pag-aaral tungkol kay Hesus Kristo, gaya ng tinuro sa Biblia, sa unang ilang bahagi ng series ito. Ito ay isa sa mga layunin ni Juan sa pagsulat ng liham na ito, upang itama ang lumalaganap na maling pananaw kung sino si Kristo. At sa ilang talatang ito, binibigyan tayo ng pagsilip uli sa kalikasan at gawain ng ating Panginoong Hesukristo. Una po, tingnan natin ang kanyang kalikasan ng nature, Jesus Christ. Sa kanya, Jesus ay walang kasalanan. Kung titingnan po natin ang mga verses po na nakalagay sa ating ating ilan lamang po ito, no, sa mga verses na nagpapakita sa atin. Hebrews 4:15, ang ating pinakapunong paring ito, ay high priest, ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, subalit sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala. 2 Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. At sa unang Pedro 2:22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Yan po ang ating mabuting Diyos. At ito po ang ating Diyos, no? Wala siyang kasalanan. Sa Espanyol nga po, impeccable, no sin. Now, ano naman ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo? Makikita po natin sa 5 at 8 versikulo ay pinawi niya ang ating mga kasalanan. Naparito siya upang pawiin ang ating mga kasalanan. At 8 versikulo, naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. He took away our sins and He's destroyed the works of the devil. Paano? Ako po, meron akong 2 tanong sa isip ko nung aking po inaaral ito. Una pong tanong ay, paano pinawi o inalis ni Jesus, Panginoong Jesus, ang ating mga kasalanan? Pinawi niya ba ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng batas? Hindi po. Alam po natin na hindi niya tinanggal ang batas. Pinaliwanag pa nga niya po ito eh. Paano niya to pinawi? Alam natin kung paano niya pinawi ito. Inalis niya ang mga kasalanan at winasak ang mga gawa ng Diablo sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang mapagpakumbaba, banal, walang kasalanan na buhay. Tinupad niya ang kautusan, lahat ng ito. At namatay siya sa isang hindi makatarungang kamatayan at muling nabuhay mula sa mga patay na nagpapakita ng pagtatagumpay. Nagtagumpay siya sa kamatayan at sa kasalanan. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan nito, winasak niya ang mga gawaan ng Diablo. So, tingnan po natin kung paano niya inalis sa kasalanan at winasak ang mga gawa ng Diablo. Ito po ang kanyang ginawa at ano ang kanyang winasak. Sa pamamagitan ng substitution. Ano po ang substitution? Inako niya ang ating mga kasalanan at tayo'y binalot ng kanyang katuwiran. Propitiation. Siya po ang nag-absorb ng lahat ng gamot ng ating pong Panginoon, amang Diyos. Para po tayo ay hindi na natin maramdaman yung puot na yon. Dahil sa totoo lang po, kahit katiting lang ng puot na yon, natamasahin natin, hindi po natin kakayanin. Ganun po kabanal ng ating pong Diyos. At
tayo po ay justified. Wala nang makapanghuhusga sa atin. Sa pamamagitan po ng substitution, propitiation, and justification, ano ang inalis ng ating pong Panginoong Hesukristo? Kanya pong tinupad ang kabayaran ng ating kasalanan. Kaya po nawala na ang kaparusahan ng ating kasalanan. Inako na po niya ito. At winasak niya ang pagkokondena. There's now no more condemnation for those who are in Christ. Wala na makapag-uusig sa iyo kung ikaw ay anak ng Diyos. Pangalawa, anong ginawa ni Kristo? Dahil sa kanya pong pagkapako sa krus, sa kanyang gawain, tayo po'y patuloy niyang nililinis sa process of sanctification. Sabi po sa 2 Corinthians 3:18, ang kaluwang walatiang iyan nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. To transform us from glory to glory, to be in the image of our Lord Jesus Christ. At anong tinanggal niya po dito? Ang kapangyarihan ng kasalanan. Dahil po sa Espiritu na nananahan sa atin, mayroon na po tayong kakayanan na humindi sa kasalanan. We have now the power to say no to sin. Hindi na po natin kailangang maging alipin ng kasalanan. Pangatlo, ang regeneration, yung pagbabagong buhay niya sa atin. 2 Corinthians 5:14-15, pinapakita po doon ang pag-ibig ni Kristo na naghahari sa atin. Kaya naman nais naming mabuhay para sa Kanya. Siya na nabuhay, namatay, at muling nabuhay na muli para sa atin. At dahil doon, ano po ang kanyang winasak? Winasak niya po yung pleasure of sin, no? Yung ating kasiyahan kapag tayo ay nagkakasala. Hindi na po tayo natutuwa kapag po tayo ay nagkakasala. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi na natutuwa kapag po nagkakasala. Dahil ito po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pang-apat, glorification. Sapagkat sa mula pa'y alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at ang mga itong pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Yan po ang mangyayari. Ito po ay magandang bahagi, no? Kasi complete na po ito. Kompleto na. Tapos na. Nagawa na po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa krus, tetelestai, it is finished. Ngunit hindi pa lang po hindi po natin nararanasan, although it is already complete. Sabi nga pagka may pinapagawa sa atin, we can say, consider it done. We can really consider it done. Although at many times, parang nakakalimutan po natin yan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa sa kanyang gawain sa krus ay wawasakin niya ang presensya ng kasalanan. At darating ang panahon na hindi na tayo magkakasala. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para wasakin ang mga gawa ng dyablo, pang-alisin ng kasalanan at wasakin ang gawain ng dyablo. Ikalawang tanong ko po, kung si Jesus ay nag-alis na ng mga kasalanan, bakit ang mga mananampalataya ay nagkakasala pa rin? Ito po ang kasagutan natin dyan. Dahil hindi pa tayo naaalis sa presensya ng kasalanan, at pagamat binigyan tayo ng bagong kalikasan kay Kristo, ang bagong kalikasang iyon ay nabubuhay pa rin sa katawang ito ng kamatayan.
in this body of death. Kaya mayroon pa rin kasalanan at nahuhulog pa rin tayo dito. Tatapwat, kailangan nating mamuhay ng isang buhay ng pagsisisi. At tayo ay nihikayat na mamuhay sa pamamagitan ng Espiritu upang hindi natin matugunan ang mga pagnanasa ng laman. Sa punto pong ito, tayo po ay mag-pause at mag-reflect. Mahal na kapatid, mahal na tagapag-alaga ng mga tahanan, tagapag-aruga, ng mga mahalagang kaluluwang pinagkatiwala sa atin. Ano ang ating pinagtutuunan ng pansin sa pagtuturo sa ating mga anak? Sinusubukan lang ba natin silang turuan ng mabuting asal o tamang pag-uugali? Sinisikap natin ipakita sa kanila ang kagandahan ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito ay magiging usang loob sa kanila ang pagsunod dahil sila mismo ang nakakita ng kagandahan ng ating Panginoon. Ano po ang ating pagtuturo? Kamusta po ang ating pagtuturo? Pangalawa, mahal na kapatid, kamusta ang iyong pagsamba kay Kristo? Isip mo na ba ang kadakilaan at kababang loob ng iyong tagapagligtas na kanyang inako ang kaparusahan ng iyong kasalanan? Nabubunga ba ito na isang buhay na pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita? Patuloy po nating ipanalangin yun sa ating mga sarili. Panginoon, araw-araw ko po sanang makita ang kagandahan ng iyong ebanghelyo na magbibigay bunga ang pagsunod dahil sa laki, lawak at lalim ng pasasalamat ko sa inyo. Pangatlong bahagi po ng ating pagtuturo, pag-aaral ngayong araw ay ang nature and practice of the children of God. Yan po. Verse 6, ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Mga anak, huwag kayong palinlang kaninuman. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Yan. Yung pong himayin ito. Ano ang kalikasan, ang nature ng anak ng Diyos? Sinasabi po dito, ang anak ng Diyos ay matuwid. Alam po, tingnan ko yung ibig sabihin ng matuwid. Sabi po ay equitable. By implication, ang taong matuwid ay inosente at banal. Pero sa akin po mga pagbabasa, ang salitang righteous na ginamit sa Romans 3:10 na sinasabing there's no one righteous, there is none, not even one, is also the same word na ginamit sa Romans 1:17 na nagsasabing the righteous shall live by faith. Ngayon, isip ko, ano ba talaga? Meron bang righteous o wala? Yan. So, tingnan po natin yung iba pa pong definisyon, nature ng righteous one according to this passage. Sabi dyan, ang righteous ay anak ng Diyos. Nananatili sa Kanya ang binhing mula sa Diyos. Yan. Sa Parakletos, the Holy Spirit. At ang Diyos ang kanilang Ama.
Yan po ang nature ng righteous. Kung gayon, ito po ang ating konklusyon. Bukod sa Diyos, walang sino mang matuwid. Ngunit ang pinanganak ng Diyos sa mga binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, doon sa mga tao nagsuko ng kanilang buhay at kanila pong ina-acknowledge na hindi po nila kayang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kapahamakan ng kasalanan, mula sa kasalanan. Sila kung, kung saan nananahan ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, sila ay tinatawag ng Diyos na matuwid. Hindi dahil sa matuwid sila, kundi dahil sa matuwid na kalikasan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, na ang kanya pong pagiging matuwid ay ibinalot sa atin. We are clothed of His righteousness. Amen. Ngayon, ang taong matuwid, ano ngayon ang kanyang gawain? Una, nananatili sa Kanya, abides in Him. Silang nagpapasa at sumusunod ng salita ng Diyos. Hindi tulad ng mga legalistang nais magkaroon ng rason para maging mataas ang pagtingin sa sarili, kundi mula sa pagnanais na mabuhay ng banal dahil sa pagliligtas na ginawa ni Kristo para sa Kanya o kanila. Abides in Him, not in a legalistic way. Pangalawa, gumagawa ng matuwid, nagsasagawa ng katuwiran. Ang mga tunay na mananampalataya kay Kristo ay hindi naligtas lamang para maging mga passive o naghihintay lang ng mabubuting gawain sa paligid niya. O hindi po passive, kundi ang mga nilalang na ito ay nagsisikap na makatakas, na nagsisikap at nagkakaroon ng maligayang mayroon pong kaligayahan sa puso sa pagbubunga ng katuwiran sa kanyang buhay. There is the joy in bearing much fruit of righteousness. Yan. Pangatlo po, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Tignan po natin, iba po ang hindi na nagkakasala sa hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. He does not make a practice of sinning. Dahil winasak na ni Kristo ang kabayaran. Ang kabayaran ng kasalanan, binayaran na niya. Winasak niya ang kapangyarihan ng kasalanan at binigyan niya tayo ng kapangyarihan na hindi na magkasala, to say no to sin. Binigyan tayo ng winasak na niya ang kaligayahan sa paggawa ng masama. Kaya't ang tunay na mananampalataya ay hindi na magpapatuloy sa kasalanan. Hindi na magpapatuloy sa kasalanan. So, mahal na kapatid, atin pong pagbulay-bulayan ang bahagi pong ito. Mga mahal at tagapag-aruga sa tahanan, naupo na po ba kayo upang suriin kung ano ang palagi niyong panalangin sa Panginoon para sa inyong mga anak, mga inaaruga? Nasusumpungan niyo po ba ang inyong sarili na mas madalas na nananalangin para sa mga temporal na bagay ng mundo para sa kanila, o nagsusumamo kayo para sa kanilang kaligtasan, lalo na kapag nakikita mo yung anak na paulit-ulit na nagkakasala, na makita niya ang kaluwalhatian ng Diyos, na makita niya ang
kagandahan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sa gayon ay isuko niya ang buhay niya sa Kanya. Pangalawa, mahal na kapatid, umuod ka na pa sa harap ng iyong hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon na nagbigay sa iyo ng Parakletos, ang banal na Espiritu, para siya na nagtalaga na tapusin ang gawain na kanyang sinimulan sa iyo. Medyo matagal na po panahon na yun, ating pong gawin ito ngayon. Maaari niyo pong i-post yung video, no? At gamitin lang ang oras na ito para pasalamatan ng ating Diyos sa banal na Espiritu. At sa huling bahagi, nature and practice of the children of the devil. Yan. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakakita, hindi nakakakilala man sa Kanya. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng Diablo, sapagkat sa simula pa ay nagkasala ng Diablo. Dito natin makikilala kung sino mga anak ng Diyos at kung sino mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Tingnan po natin ang kalikasan ng anak ng Diablo. Tawag po sa kanya, no, kampon ng Diablo. Hindi naiiba sa Diablo. Tulad ng Diablo na hindi banal, gayon din ng kanyang mga kampon o mga anak makasalanan. Hindi banal. Dahil mula pa nung umpisa, mula pa nung una, sila ay nagkakasala na. Ganyan din po tayo noon, nung hindi pa po tayo naliligtas. At kung kayo pong nakikinig, ay hindi niyo pa po naisusuko ang inyong buhay sa Panginoong Jesucristo. Wala pong matamis na salita ang Biblia para sa mga gantong kondisyon, kundi kampon ng Diablo. Masakit pong tanggapin, pero sana po yung masakit na katotohanan na yun ang magtulak po sa inyo upang inyo pong siyasatin ang inyong puso, makilala, makita na banal ang Diyos. Kayo'y makasalanan at wala tayong magagawa para maligtas ang ating pong mga sarili, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. At maging punto po sana ito na makita niyo ang tunay na buhay na walang hanggan. Dahil kung kampon ng Diablo, ito po ang mga ginagawa ng mga anak ng Diablo, no? Patuloy silang nagkakasala. At sinasabi po doon, no, sa Greek word po ng practice sin is poion. Nangangahulugan na hindi lamang sa paggawa, kundi maging ang pag-iisip. No? Pati po ang pag-imagine, yung manufacturing sin. So hindi po natin pwedeng sisihin ng ibang tao na tayo ay nagkasala dahil ang kasalanan ay nagmumula sa ating kaibuturan. Ganun po ang nature ng kampo ng Diablo.
at hindi sila nakakakita ni nakakilala man sa Kanya. Nangangahulugan na ang mga tao pong ito ay hindi man nila um, nire-recognize, hindi po nila kinikilala kung sino si Jesus dahil unang-una ay hindi po nila nakikita ang kanyang kabanalan. Kaya po hindi rin po nila nakikita ang kanilang malaking pangangailangan para sa isang tagapagligtas. Hindi rin gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. They're not practicing righteousness. Dahil hindi nga sila lumalakad sa liwanag eh. Hindi nga po nila alam na sila ay nasa kadiliman. At ang huli, hindi umiibig sa kanyang kapatid. Hindi nagmamahal. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay magmamahal sa mga minamahal ni Kristo. Ito po ay mas malalim pang tatalakayin sa susunod na bahagi po ng ating TGIS. Pero ating pong pagbulay-bulayan, no? Ang ating pong ito po sa bahagi pong ito, mga mahal na kapatid, mahal na tagapag-aruga ng tahanan, nasaan ang iyong pagtitiwala sa pagbabago ng puso ng iyong mga anak, ng iyong anak? Ito ba ay sa iyong kakayahang mahalin sila at ayusin ang lahat upang sundin nila ang iyong mga utos? Oo, ipinagkakatiwala mo ang iyong sarili sa iyong may kapal sapagkat siya lamang ang makakapagpabago sa kanyang puso. Atin po silang ipagkatiwala sa ating Diyos na tagapagligtas. He is the one who saves. Although we have the responsibility to obey our Lord Jesus Christ and to live our lives in the presence of the Lord, yet even when after doing all of those things, ultimately it is God who saves. It is God who saves. Pang huli pong tanong, mahal na kapatid, napansin mo ba ang iyong reaksyon kapag nakakita ka ng isang masuwayin na nagsasagawa ng kasalanan na anak ng isang kapatid o sa labas ng simbahan? Pinapanalangin na ba ang ligaw na kaluluwang ito? Sinisisi mo ang mga taong nag-aalaga sa kanya. Hindi ko po tinatanggal ang responsibilidad ng mga tagapag-alaga. Pero ultimately, kanino po tayo humingi ng tulong para sa pagbabago ng puso ng ating mga nakikita mga bata na sumusuway sa Panginoon. Ayan. Yan po ang apat na bahagi. Law and sin, the nature and practice of Jesus Christ, the nature and practice of children of God, the nature and practice of children of the devil. At ito po ang ating konklusyon. Una, nature precedes practice. Righteousness is an inevitable fruit of true salvation. Kita po natin yung nature muna bago yung kanyang gawain. No? Ang pagiging matuwid ay isang hindi maiiwasang bunga ng tunay na kaligtasan. Kaya po, requirement of righteousness. Kung talaga pong tayo ay anak ng Diyos, magbubunga po tayo ng prutas ng pagiging matuwid. Dahil siya ang ating Ama, ang ating tagapagligtas, ang banal na spirito na nananahan sa atin ay matuwid. Pangalawa, sabi nga po ni Steve Lawson, Pastor Steve Lawson, serious Christians take sins seriously.
siniseryoso ng mga seryosong Kristiyano ang kasalanan. Bakit? Dahil alam po natin na hindi na tayo maaaring mabuhay tulad ng ah, kung saan po tayo iniligtas ng ating po Panginoong Jesucristo. Hindi na po natin kayang balikan yun kung tunay po tayong ligtas. Po? Makikita po natin dyan na kung talagang ligtas ang isang tao, mayroong pagbabago makikita sa buhay niya. At gayon din po ang kabaligtaran. Kahit na sinasabi niya, ilang beses pa sinabi niya, nanalangin naman ako, tinanggap ko naman si Kristo, pumunta naman ako sa altar, pero kung wala pong nakikitang buhay ng pagbabago at pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, ang salita po ng Diyos ang naghuhusga. Hindi pa siya talaga ligtas. Panghuli, ito po ang ating pag-asa. Ang ating Panginoon ay tapat at totoo at Kanya pong kukumpletuhin, tatapusin ang trabahong Kanyang inumpisahan sa atin. Hallelujah. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa aming pag-aaral. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa pribilehiyo na makapag-aral ng inyong pong salita. Salamat sa banal na spirito na aming konseho na nagbibigay liwanag po sa amin sa upang hindi lamang po maintindihan kundi po maisabuhay ang inyong salita sa amin. Maraming pong salamat. Dalangin po namin na hindi lamang po kami maging tagapakinig, kundi kami mga taong pagbubulay-bulayan ng inyong katotohanan at tunay pong isa sa buhay ang katotohanan ito. Tulungan niyo po kami na maging pangunahing layunin po namin sa buhay ang pag-display po ng inyong kaluwalhatian sa aming pong pag-iisip, sa aming pong pananalita, sa aming pong pananamit, sa aming pagkilos, sa aming pong relasyon, sa aming kapamilya, katrabaho, kasama sa eskwela, sa aming pong kasama sa iglesia, mga kapamilya. Ito po, aming dalangin, Panginoon, maluwalhati kayo. Maluwalhati kayo para po sa paghayag ng inyong ebanghelyo talaga pong makikita ng tao kayo ang tapat at tunay na Diyos na nagliligtas, nagbabago ng buhay. Panginoon, gamitin niyo po ang aming mga buhay upang maihayag ang inyong katotohanan sa mas marami pang taong hindi pa po nakakarinig ng inyong pong ebanghelyo. Dalangin ko po sa mga kapatid na bigyan niyo po sila ng mas malalim pa pong pag-ibig sa inyong kaluwalhatian na hindi po nila makontain yung pag-ibig na yun na talagang nanaisin lamang po nilang ihayag ang inyong kadakilaan sa ibang tao. Na ito po ang mamumutawi sa kanilang mga bibig. Ito po ang magiging awit nila sa bawat araw. Ito po ang kanilang magiging panaginip sa bawat gabi. At ito po magiging dahilan ng kanilang pagkising sa bawat umaga. At sa lahat po ng ito, binibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Marami pong salamat. Paano mo gagamitin ang pagtuturong ito para po
tuloy na ihayag ang kaluwalhatian ninyo. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat at pagpalain po kayo ng Diyos.